Hi everyone! Ay, nasa na yung gunting ko? Bakit wala dito yung gunting ko? Hanapin ko muna. Eto na guys, yung inyo. May mga nagre-request sa akin dito sa ating mga aloes. And sabi ko sa inyo, ipapakita ko na lang pag na-uproot ko kasi anda mo 'di ba nung mga aloes ko. And konti lang yung mga aloes ko dito. Ayoko magparami ng sobrang dami ng aloes kasi wala akong paglalagyan. So ang gagawin ko dito, madali lang naman tanggalin yung mga pops nito. Oh. Tingnan nyo. Actually, natanggal ko to I think mga 3 days ago. And wala akong potting mix kaya hindi ko siya maripat-ripat. Ito, oh, tingnan nyo. Guguntingin ko lang yung mga stalks niya dahil hindi naman ako nagpo-pollinate para lang malinis ang tingnan. And then, etong mga nasa ilalim niyan, mga binabagsak ng pusa, huwag natin itapon, patong lang, baka sakaling mapatubo natin. Ang dami kaya neto. Kumbaga, let's say na yung pot ko nito is nasa 30 pieces, 30 pots. Naku, hindi lang 30 yung magagawa natin. Siguro mga nasa, ano to, less than 60, ganun. Di ko lang sure ha. Ano to? Yan, maglalagay lang tayo dito ng, or, ano ko lang to, air dry ko lang siya ng mga ilang araw pa. Or, by next week, siguro mga March 24, maano ko to. Tignan nyo, oh. Maripat ko ba? Para maipat. Sayang kasi, naglalaglaga na yung ibang dahon. Tanggalin na natin kasi ang pangit tingnan. Pag may mga ganitong dahon na tinutumba kasi ng pusa eh. Yan, nasusura ako sa mga pusa na yan. Yung mga pusang gala. Tignan nyo, oh. Magaganda to pag na-stress. Kaya lang, hindi ko siya mapa-stress dahil yung mga damo-damo nga niya ay nakakaloka. Tignan nyo to, oh. Ang ganda-ganda kaya neto. Pulang-pula sa personal. Oh, madali lang siyang matanggal. Tignan nyo mga pops. Well, hindi ko na matatandaan yung mga pops nito kasi ipapat ko lang yan ng ipapat hanggang sa mabuhay sila. And makikilala natin yan pag malalaki na yung mga pops na tinatanggal natin. Para naman hindi malosyang yung mother plant. Need natin ihiwalay yung mga pops niya na malalaki na. Pero pag mga ganito na maliliit pa, wag natin ihiwalay. Ayan. Ingatan ko lang. Ito yung isa sa favorite ko sa aloes. Ay, nasira. Naputol, guys. Ayan, naputol na. Tignan nyo naman yung ugat niya. Ihiwa-hiwalayin ko lang. Mas maganda pag tinanggal nyo or pinaghiwalay nyo, may kasama pa rin siyang ugat. Ayan o, katulad niyan. Oh. Ang dami pala nito. Alam niyo, binigay lang to sa akin ng isang piraso na maliit. Ngayon dumami na siya. Mga aloe hybrid to. Pulang-pula na ito kung sakali na ano siya, mapapaarawan natin ng bongga. Kaya lang, hindi ko siya mapaarawan dahil lagi siyang tinutubuan ng damo. Kaya rin nag-decide na ako na i-ano siya, i-uproot na. Ganda nito oh, naputol nga lang to. Pero hayaan na natin. Ang dami na ito, saan ko ba ito ilalagay? Kailangan may mapaglagyan tayo eh, na hindi aanuhin ng pusa. Eto rin oh, ang dami palang pops na ito sa ilalim. Ang gagawin ko pala dito, yung mga mother, ihiwalay ko. Tignan nyo, nagputol-putol na oh. Kahit anong ingat talaga yung gawin ko. Pag may kalaban tayo dito sa garden. Ay nako. Ito rin, isa din to sa favorite ko. Halos lahat naman ng mapupula, favorite ko. And
Siguro mga green lang to before. Tapos na-stress, naging pula-pula. Oh, tignan nyo. Bibili pa ako ng paso para sa kanila. Ganda na ito, oh. Before, mga ano to, mga uncommon na aloes. Mga uncommon or mga, ano ba tawag dyan? Mga rare fa before, pero sa sobrang dami ng supply ng mga supplier, siguro, naging common na lang siya ngayon. Parang mga 50 pesos na lang yata to, or let's say 200. Kung before, mabibili mo siya ng 700, 800, or kaya 500. Ngayon, hindi na. Ano na to? Mura na lang siya, guys. Ayan, oh. Ito rin ang ganda na ito, eh. Nasa may mga ibang ito yun, ito yun. Maganda to. Siguro parang nagtitrail siya. May nakita kasi ako sa Horti Filipina na nag-post nito, or ano siya, ang ganda ng kulay niya pag madami. Tapos, curly yung sa isang pot. Sige nga, gawin ko nga yun. Baka sakaling gumanda. Tingnan nyo. Ay, natanggal na kusa yung mga anak. Tingnan nyo naman, mabubuhay ba to? Putulin natin to. Wala naman ako gaanong ginagawa ngayon. Kaya, ang dami kong time maghiwa-hiwalay nito. Kaya lang, sana wag mamatay yung ano. Dami nito. Ayokong bilangin kasi baka pag ipinat natin, may namatay na. Siguro nasa 60 plus lang tong aloes na to. Yung iba, hindi ko na siya hindi ko na siya hiniwalay-hiwalay. Yung mga aloes na nandun sa likod. Kasi mga mother plant yun and hindi naman siya na ano ng pusa. Ito lang talaga yung inihiwa-hiwalay ko dahil ito yung grabe yung damo. Kailangan talaga tanggalin. Ito natin lagay. Kakalabas ko lang ng bahay kasi kanina mainit tapos kulimlim tapos mainit. Paano yung weather namin ngayon dito sa Bulacan? Hindi maintindihan. Kanina sobrang araw tapos kumulimlim ng matagal. Ngayon, kulimlim ulit ngayon. Tapos, habang nagbi-video tayo, umaaraw-araw pa. Ayan. At least, tanim na lang ako ng tanim next week. Next week kasi, pupunta ulit ako sa Regalado para bumili ng pames. Wala na kasi tayong pames. Yung binili ko before, 4 days lang siya. Hindi siya umabot ng 1 week. Kasi sinipag ako magripat-ripat. Tapos, nagpalit ako ng mga potting mix. Sinipag ako, guys. So, naubusan ako. Sabi ko pupunta ulit ako doon. Sana pagpunta ko is madami pa ulit. Bibili na ako ng 4 siguro na sako. Kasi yung 3 sako, isang ano ko lang eh. Wala pa isang linggo eh. Ito, tanggalin ko na rin to. Ito yung sinabi ko sa inyo oh. Hindi siya bulok. Sunog siya. Nasunog sa sobrang init. Pero sanay kasi ito sa arawan. So, kailangan ilagay ko to ulit sa arawan. Kasi nung inilipat ko sa hindi maaraw, nagkaganyan. Teka, meron ako dito. Eto, Dietane muna. Dietane ang gagamitin ko. Kasi yung cinnamon ko is padating pa lang. Ganyan lang. Para masaraduhan yung butas. Pero pwedeng hindi ah. Kaya lang kasi ngayon, hindi ko maintindihan yung init. So, mamaya, dun sa pagpupwestuhan ko sa kanila, biglang umaraw. Mabubulok kasi yung stem. Or yung pinagpugutan ko. Kaya dapat, takpan natin. Kailangan pala banlawan ko to. Ba't ko dito ibinaba? May dog ako. Ayan o. May dumarating na. Ayan o, nag-stretch. Hi, Baba.
Huwag ka dito ha, magwawalis muna tayo. Tapos, itong mga kalabang ko sa garden, naku po. Actually, itong pinagputulan ko, tutubo pa to eh. Kaya lang, bulok na yung ibang stem. Pero try natin isama. Itong mga pwede pa. Ito hindi na pwede. Itong isang to. Kasi bulok na yung stem niya. Huwag ka dyan, baba. May ano, may dating. Huwag ikaw dyan. Tapos, ito, ay dito ko lang din siya isasama. Buti may tray ako ng ganito. Buti na lang, may mga tray. Pero yung ibang tray ko kasi, ano na, may mga laman na propagation. Nakita nyo yan? May mga propagation ako dyan. Yung mga nalalagas or mga nasasagi ko, nalalaglag. Or kaya pag may binibili ako sa mga seller ng Benguet, yung mga nalalaglag sa karton, yan. Diyan ko nilalagay. Hindi ko tinatapon. Kasi tumutubo. Tapos yung Silver Prince, ipakita ko sa inyo yung Silver Prince. Silver Prince. Ito yung Silver Prince ko na nabili nung nakaraan. Pinaliit ko siya kasi ipinropagate ko dahil hindi ako makabuhay na ito guys eh. Siguro 5 or nakawalo na ako niyan. Pinamigay ko na yung iba. Tapos hindi pa rin siya nabuhay. Or mali lang yung potting mix. Iba na yung potting mix na gamit ko dito eh. Nung before kasi, ano yun, 70% pames, yung iba naman may ipa, yung iba naman is ma-organic, and ayaw niya. Ito, 60% ng pames and 40% ng vermicast. Tingnan natin kung mabubuhay siya dyan. And then, pinaarawan ko na. Kasi yung before, nakatago lang siya palagi. Dito, pinaarawan ko na siya. Ito yung mga sinasabi ko sa inyo na mga nanlalaglag-laglag dyan. Ito yung Silver Prince. Ay, sa kanan, Black Prince yan eh. Etong Silver Prince ang madami akong pinropagate. Sana mabuhay lahat sila. May namatay na o may nabulok na. Ito yung mga inaano ko na. Ayun. Teka lang ha. Ayusin nga natin to. Ay. Ito yung mga Mrs. Richard ko na hindi ko talaga siya mabuhay-buhay. Maselan talaga siya sa akin sa lowland. And then, pinugot-pugot ko lang. Tapos, try ko ulit bumili ng isa pa. Tapos, alagaan ko. Kasi inilalagay ko lang to sa morning sun. Ayaw eh. Before, may inalagaan na ako. Nilagay ko sa ano lang naman, morning sun din. Ayaw din. Tapos, ngayon, ayaw din dun sa mga area or sa potting mix na ginagamit ko. Ano kaya yung gusto niya? Ito yung mga lola ko. Tinanggal ko yung ibang dahon ng lola. Nasaan na yung lola? Ito, nandito yung isang lola. Ginupit ko. Ay, bulok na girl. Ay, ginupit ko. Tapos, nagkaroon siya ng maraming anak dito nung ginupit ko. Ito, pero kailangan ko sigurong gupitin na to. Bulok na eh. Isa rin yan si Lola. Kala nyo maganda, perfect yung aking halaman. Alam nyo guys, hindi naman lahat nabubuhay ko. Tingnan nyo oh. May sira talaga siya. Oh, dito siya sa stem nagkakasira, hindi naman dun sa pinaka-roots eh. Ang gagawin ko dito is ipopropagate ko yung mga maseselan na mga succulents na hindi ko talaga sila mabuhay or nahihirapan akong buhayin. Bumibili ako tapos pinopropagate ko sila kasi pag once na napropagate or naging successful in propagation mo sa kanila at dito mo sila nabuhay sa lowland, yan may possibility na maging matibay sila eh. Pansinin nyo guys. Ito ngayon pala ako magta-try nito na or ngayon pala ako magseseryoso na buhayin si Lola, i-propagate and then masanay sila sa init ng lowland. Ito, nabulok din yung stem. Ito talaga si Lola, ano siya, sa stem siya nabubulok. Hindi ko alam kung bakit. Dati, meron din ako inaprot nito. Hindi naman siya bulok. Hindi bulok yung roots niya. Dito lang talaga sa stem siya nabubulok. Pag ito, inano ko, kinat ko pa. Wala na matitira dito guys. Pero sige, ikat natin. Ayun o.
Wala na matitira dito. Tingnan nyo, oh. Ay, naitago ko na yung aking panglagay. O, dyan lang muna. Ito lang talaga, oh. Meron talaga tayong mga succulents na pasaway, no? Yung iba, akala nila lahat nabubuhay ko. Guys, hindi Ang dami kong mga hindi rin nabubuhay dito. Ito may ugat na, oh. Ayun, oh. Nagkaugat siya doon sa may bulok. And then, pinopropagate ko lang. Ang problema ko naman dito kay Mrs. Richards, nagkakalyos lang dito. And then, matagal siyang ma-propagate. May natira akong 4 na stem, ay 4 na heads dito. Tanggalin na natin tong maliit na pops kasi tatabunan ko yan soon. Yung isa, hindi siya bulok eh. Parang kalyo na siya, kalyos. Yun, oh. Diba? Dami ko mga propagate dito na nalalaglag na lang. And then yung RZ ko, pinropagate ko yung malaking RZ ko. Ayan, ang dami kong nagawa. 1, asan pa dito yung mga RZ ko? RZ. Yun yung malaki. Malaki siya na pinropagate ko. Nasaan na yung malaki? Ito to, oh. Kasi, naripat ko siya. Hindi ko siya naripat pala. Pinaltan ko ng potting mix kasi okay naman siya. Hindi siya maselan. Simula nung binili ko to, hindi ko siya naripat. Pero, niripat ko pa din kasi every time na nauulanan siya ng ilang araw, nalulusaw yung ibang dahon. Yung mga bottom leaves, nalulusaw siya. How much more pag tag-ulan na. Kaya, pinaltan ko siya ng potting mix. Pero, hindi siya maselan sa akin eh. Nasaan ba yung ibang RZ ko? Madami akong nagawang RZ. Ayun oh. Ito oh. Nagawa ko din to na RZ. Doon ko lang siya pinagkukuha. Pinagpuputol-putol. Tapos may bumagsak ako na ganito. Bumagsak yan. Hinanap ko. Kaya ingat-ingat kayo pag gagamit kayo ng ganitong pot. May bulaklak. Nasaan pa yung isa? Ito to. Ito ganito. Ang nipis niya. Ako naman, bagong pot lang yun. Hinawakan ko siya dito ng 2. Bumagsak. Napunit to. Malutong. Mas maganda. Nasaan yung magandang pot? Ito guys, oh, ito guys yung magandang pot, matigas siya. Ito, matigas. Nabili ko to before 20 pesos eh. Tapos nung bumalik ako, 3 for 100 na. Alam nyo, pag bumibili ako ng pot, pag maramihan, pag bumalik ulit ako, mahal na siya. Dito malapit sa amin. Kaya doon na lang ako bibili sa DIY. Sana doon sa akin pupuntahan is may available na sila. DIY guys, na sa mall yun eh. Doon kayo bumili. Kasi dito sa amin, sa palengke, bilhan mo sila ng marami. Pagbalik mo, pag next bili mo, mahal na siya. Ang laki na ng difference. Ngayong araw na to guys, hindi siya maaraw. Kaya hawakan nyo sa ilalim yung mga paso nyo. Yung isa rin na paso eh, yung may butas-butas. Wala na ata. Ito, meron ako dito. Ayan. Ito, yung ganitong paso na may butas. Yan, ganyan. Ang nipis nito guys. Ayan, ang nipis niyan. Kaya hawakan nyo sila pag maglilipat kayo sa ilalim. Ito ko lang siya ilalagay. Yung ating mga naayos. Dito yung lagayan nila. Para hindi gaanong maaraw. Hindi ko sila po pwedeng ibalik dito sa pwesto nila. Kasi may pumapasok pang pusa. Tingnan nyo, oh. Tingnan nyo yung kalokohan ng mga pusang to. Tinatanggal nila. Hay nako, na-stress na talaga ako sa kanila. Tuwing madaling araw sila namimerwisyo talaga. Kaya yung mga dogs ko nagwawala. May mga sariling bahay naman yung mga yun. Ewan ko ba sa kanila. Ayan. Isa pa. Baba, wag ka dyan. Magaan si mami. Hi. Ayan. Pagagandahin na lang natin ulit ito soon. Ayan, ang dami nila. Ito, ibalik natin. Matagal mag-ugat si Lola. Si Black Prince, Silver Prince, mabilis lang yan. Ayun pa yung ibang mga, ito pa mga RZ. Yan. Di ko pa ito naaayos tong area na to. Dito sa area na yan. Ayun lang guys, halika na! Cookies! Ayan, papasok na kami kasi magme-merienda na. 4 o'clock na. Ayan.
4 o'clock na, baba.